Nais pong pasalamatan ng Playfest Sandiwaan 2026 Habit Katha ang ating mga sponsors. Creatives Manila, Camara Negra Theater Co., and Epic Print Lab. At pati na rin po sila Dr. Nedenia Toralba, Dr. Mitchville Rivera, Dr. Almighty Tabuena, Mrs. Florida Castaner Alano, Engineer JJ Santiago, Valenzuela City Family Park, Arts in the City Office, Meet Studio, Mrs. Angela May Herrera Ramirez, Miss Mary Jean Moises, Mr. Christian Bautista, Mr. Royder Camanyag, Mr. John Lazam, Mr. Jethro Joaquin, Mr. Aldwin Santos, Mr. Juan Carlos M. Pacheco, Mr. Aris Ibanez, Mr. June Salaveria, Mr. Michael Angelo Urieta, Sir JP Engero, Sir Arion Sanchez, Mr. Wenzel Cain Fernandez, Miss Renaline Alvaran, Miss Nicole Tiffany Engero, Bac Aloncina, Batch Solaris, Batch Sanghaya, and the backstage community. Hi po! Bago po tayo magsimula, may paalala lang po sa loob ng tanghalan. Yung pagkain at inumin po, pwede muna siya mamaya. Bawal po kasi siya sa loob, baka madumihan ng kwarto ni Theo. Yung phones po, pahingahin muna natin. Patulugin muna natin sila. Silent po muna ha. Pwede po kayong tumawa. Basta wag lang po masyadong maingay para marinig natin yung kwento at hindi makaistorbo sa mga magtatanghal. At ang pag-picture o video ay mahigpit na pinagbabawal ng walang pahintulot. Ayun lang po!
Bago po tayo magsimula, may paalala lang po sa loob ng tanghalan. Yung pagkain at inumin po, pwede muna siya mamaya. Bawal po kasi siya sa loob, baka madumihan ng kwarto ni Theo. Yung phones po, pahingahin muna natin sila. Patulugin po muna natin. Silent po muna ha. Pwede po kayong tumawa. Basta, wag lang po masyadong maingay para marinig natin yung kwento at hindi makaistorbo sa mga magtatanghal. At ang pag-picture o video ay mahigpit na pinagbabawal ng walang pahintulot. Ayun lang po. Inihahandog ng Button Eye Theater ang piyesang mahika sa panulat ni Janina Bianca V. Ortiz at sa direksyon ni Mark Edward Mayakyak. Kaya ating buksan ng mga mata, makinig at damhin ang hiwaga ng mahika. Maligayang panonood po! Sa bispiras ng Pasko, sa isang syudad na puno ng kasiyahan at kagalakan, may mga pamilyang nagpaplano ng kakainin sa hapagkainan, nagbabalot ng mga regalo, at damang-damang pagmamahalan. Ngunit, hindi lahat ng pamilya ay may ganitong Pasko. Sa isang bahay na walang bahid ng dekorasyon at pag-aabala, may isang batang may munting hiling. Isang biyayang inaasam ng karamihan pero hindi sinasambit. Ngayon, ating kilalanin kung paano matututunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at respeto. Anong hiling ang matutupad? Sino kaya ang tutulong para matupad ito? Ano kayang mga pagsubok ang kanyang haharapin para makamtan ang kanyang mga hiling? Sama-sama nating kilalanin ang isang batang sabik sa yakap at may munting hiling. Abangan ang kanyang makulay na paglalakbay. Halina't samahan natin ang batang nagngangalang Theo. Mama, tingnan mo yung gawa kong bahay, oh. Parang spaceship. Theo, later na nag-work pa si Mama. Hindi, pero Mama, tingnan mo. Ang ganda, oh. Tingnan mo, lilipad to. Whee! Woo! Mama, please. Mama, tingnan mo. Ma. Theo, ano sabi ko? Nag-work pa si Mama. Maglaro ka na lang muna ng mga toys mo, ha?
bahala dyan ha. Papa! Mama! Ano ba yung regalo nila mama at papa sa akin? Ah, alam ko na. Baka mga bagong sapatos. Hindi. Baka yung paborito kong action figure. Baka si Buzz Lightyear. O kaya, isang malaking spaceship. Gusto ko na makita. Teka, si Mama kaya andyan pa? Mukhang wala. Bubuksan ko na to. Huh? Ano to? Mga manika. Ayoko naman ng ganito eh. Dito yung finish ko eh. Mama! Tio! Mama! Ano to? Tio, ano ba yun? Ayoko na ito, Mama. Anong ginawa mo? Hindi naman to yun eh. Bakit mo nga binuksan yung mga regalo mo, Tio? Hindi na naman tayo nakikinig, Mama eh. Wala naman akong finish na ganito. Ayoko na ito. Bakit mo naman yung sinisira, Tio? Masisira yan. Akin na. Isa. Di ba nag-usap na tayo na you shouldn't break things pag galit ka? Ayoko Akin na! eh. Akin na, sabi! Akin na! Ayoko yan eh. Gusto ko eh. Tio, pumasok ka na sa kwarto mo. At hindi ka pwedeng lumabas hanggat hindi mo pinag-iisipan yung ginawa mo. Naintindihan mo? Ngayon na! Pagpasensyaan niyo na si Tio, ha? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung paano pa magiging mabuting isang ina para kay Tio. Bakit palagi na lang nila ang di pinapansin at di pinapakinggan? Gusto lang naman ni Tio yung oras nila eh. Kahit saglit lang. Bunga ng dalawang kahilingan sa bisperas ng Pasko, ginising ang mga makapangyarihang nilalang na may mga busilak na puso. Hindi man sila ganap o likas na perpekto, ngunit taglay naman nila ang kabutihang totoo. Gamit ang mahika na umiikot sa buong kwarto ni Tio, ito na ang magsisilbing isang lugar na puno ng aral at pag-asa. Pero, teka, si Tio, handa na kaya? Tara! Ating buksan ng mga mata, makinig, at damhin ang hiwaga ng mahika. Mama! 'Di ba? 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 '
kinakailangan natin siyang gabayan at tulungan. Nakakatakot po. Paano nga kung mangyari sa atin yung nangyari kay... Sorry. Thanks. Ngayon pa ba tayo matatakot sa dami ng bata na tinulungan natin? Kailangan tayo ni Theo. At mas lalong kailangan tayo ng pamilya niya. Pero nga po! Tingnan mo naman po yung ginawa niya sa akin. Wala naman po akong ginagawang masama sa kanya eh. Pwede bumalik na lang tayo, please? Kinakailangan natin tulungan si Theo. Gaya na rin ang pagtulong natin sa ibang batang nakasalamuhan natin. Gusto niyo bang lumaki si Theo ng ganito? Hindi po. Kaya kinakailangan natin paniwalaan ang kakayahan ni Theo at matulungan siya habang maaga pa. Ngayon, thanks. Sorry. Handa na ba kayo? Handa na po. Kaya lang, saan naman natin hahanapin si Theo? Saan kaya siya nagpunta? Sundan niyo lang ako. Saan Alam ko kung nasaan si Theo. po? Malapit lang po kayo. Malapit na tayo. Ito, dahan-dahan lang. Ang layo naman po man po eh. Gamit ni Theo to. Malapit lang siya. Nakakapagod naman to. Sabi mo malapit lang. Malapit na po ba man po? Narito na tayo. Ano po yan? Mama, ikaw ba yan? Mama? Huh? Ah! Theo? Pwede ka bang lumabas dyan? Ah... Theo? Hindi. Alam ko na. Panaginip lang to. May mga stars at clouds pa. At nagsasalita yung mga manika. Hindi. Panaginip lang to. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito sa kwarto ko? Nasaan ako? Mama! Kailangan mo kaming magpaliwanag. Sa Vesperas ko lang may himala. Sa puso may hiling-aning nagising na. Nasa taon ng alaala.
tsaka bakit ako? Kasi nga, ikaw ang most fitting para sa mission namin. Dahil ikaw ang may-ari ng kwartong ito, dapat lang na ikaw ang tanungin namin upang may size ito. Maisaayos? Oo, Theo. Ay, sa ayos. Kung napapansin mo, hindi ganito ang normal na ayos ng iyong kwarto, hindi ba? Oo. Kaya, kailangan namin ng help mo. Tutulungan mo kami, di ba, Theo? Eh, paano ko naman kayo matutulungan? Mabuti na tanong mo, Theo. Ayon sa handbook na to, kailangan mo kaming tulungan sa 3 misyon. Ang bawat isa ay may nakatagong layunin na kailangan mo tuklasan at masolusyonan. Naniniwala kami sa kakayaan mo, Theo. Maaari mo ba kaming abutan ng tulong? Sige. Mukhang madali lang naman yung gagawin eh. Tulungan ko kayo. Huwag kang mag-alala, Theo. Tutulungan ka pa rin naman namin eh. Isipin mo na para kaming guide, ganon! Parang Oo nga, Theo, kaya kumain humingi ng tulong, ha? Tara na, Theo! Tayo na sa unang mission! Familiar ka ba sa larong piko? Oo. Nilalaro siya ng mga kaklase kong babae. Bakit? Perfect! Tara na! Saan tayo? Ganda lang, Theo. Ah, sarap. Ganyan nga, Tiyo! Ngayon at nakilala na niya sina Tings, Sorry at Mangpo, ano naman kaya ang pagsubok na madadaanan nila sa piko? Mukhang masaya yan ah! Sali ako! Theo, ang unang mission natin ay ang piko. Dapat matapos hanggang dulo upang may size mo yung kwarto, Theo. Eh, di ba pang babaeng laro lang yung piko? Ba't di na lang kaya kayong dalawang maglaro niyan? Hindi lang naman nalilinis sa babae maglaro ng piko, Theo. Kahit sino pwede maglaro nito. Ikaw ba nakapaglaro ka na ba ng piko? Di pa. Di naman nila sinasali sa piko eh. Edi, kami na lang palaro mo. Di ba, Fix? Sampo? Oo naman. Pero hindi ba dapat ay ituro muna natin kay Theo kung paano laruin ang version natin ito? Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Paano nga ba ako magsisimula? Alam ko na. Ako na lang ang papaliwanag tapos ikaw ang papakita, sorry. Para mas mabilis niyang maintindihan. Tama, una ka sila, Fix. Piko, ang unang aktibidad na kailangan gawin ni Theo para maisakayos ang kwarto niya. Kaya kailangan makinig ka ng mabuti para mas mabilis at maayos mo itong magagawa. Oo! Dahil may crystal na lang ito! Tara, Theo! Sundan niyo ang mga galaw ko! Ready? Game! Wow! Kakaiba yung piko na lalaruin nila. Walang pamatot, mga bit na nagdadala. Isang bit pag-abante, 2 bit pag-aatras. Tuloy-tuloy lang ang laro hanggang dulo, basta walang madudulas. Mukhang madali lang pala to eh. Game! Ngayon, at alam na ni Theo kung paano laruin ang piko. Tayo na't magsimula. Sino ang mauna? May bumano na lang kaya! Sali ako! Maiba! Wala! Yes! Okay na wala! Gumaya sa akin! Pangalawa! Yes! Ako yung susunod! Ah, sige! Gumaya sa akin ni Sorry! Pangatlo! Ay, ako na! Ano ba yun, Mangpo? Alam mo na! Oo, Tings. Alam ko na. Aray ko! Ano nangyari sa'yo, sorry? Okay lang ako, Tix. Napatid lang ako ni Tio. Hindi ka kasi nag-iingat, Theo. Hindi. Natumba siya mag-isa, hindi ko siya napatid.
Napakakulit mo kasi. Hindi ka marunong makinig. Tio? Tio, nakita ko ang nangyari. Sabi hindi kasalanan ni Tio yan eh. Teka lang, Tio, saan ka mapunta? Makpo! Ano na pong gagawin natin? Ako na munang bahala kay Tio. Diyan na muna kayo. Sige po. Tio, maaari ba tayong mag-usap? Alam kong mabigat ang nararamdaman mo. Pero mas gagaan yan kapag kinausap mo ko. Ayoko. Magagalitan mo lang si Tio eh. Hindi kita papagalitan. Gusto lang kitang kausapin. Ito ang sumisimbolo na hindi ako magagalit kay Tio. Pangako. Tio, maaari mo na bang malaman kung bakit ka tumakbo papalayo? Natakot si Tio. Natakot? Saan? Baka pagalitan niyo si Tio. Kahit di naman niyo sinasadya. May dahilan ba kaming matakot kung hindi mo naman sinasadya? Kahit di naman sinasadya ni Tio. Madalas siya pagalitan tsaka hindi pinapakinggan. Maaari mo na bang makausap si Tio? Hinay-hinay lang. Tio, nakita ko ang nangyari at naramdaman kong hindi mo sinasadyang matabig si Sorry. At ayos lang yun. Walang kaso magkamali. Sa aking palagay ay mas magandang humingi ng tawad kapag ikay nagkakamali. Walang masama kapag susubukan. Eh ano pong kailangan kong gawin? Simple lang, humingi ka ng tawad. Maaari mong sabihin, sorry po. Sorry po. Po? Anong po? Tio, ang po at opo ay sumisimbolo sa paggalang at mabuting pag-uugali na dapat naglay ng isang batang kagaya mo. Diba, iyan din ang itinuro sa'yo ng iyong mga magulang. Ah... Oo. Opo. Ayan, mahusay. Thanks. Sorry. Mukhang may gustong sabihin sa inyo si Tio. Sorry kung natabi kita kanina. Sorry din po na umalis agad ako. Natakot lang po kasi ako na baka pagalitan niyo ako eh, kaya umalis agad ako. Masaya ka, Christy, at marunong ka nang humingi ng sorry. Good job! Oo nga. Basta lagi mong tatandaan, sinadya man o hindi, dapat marunong tayong tumanggap ng pagkakamali at humingi ng tawad. Angkitin mo lang ang pangalan ko, Tio, at lagyan mo lang ng po sa dulo. Sorry po! Sorry po. Ayun nga! Good job, Tio! O siya, tara na at simulan na ulit natin ang piko. Tara! Agad na umulit ang mga manika at si Tio sa kanilang unang misyon. Lahat sila, mas lalo na si Tio, ay lubusang nag-ingat sa bawat usad. Nang matapos na nila ito, may maririnig na bell na nagpapahiwatig na nagtagumpay sila sa pagtapos ng laro.
sa susunod? Ayon dito, ang susunod ay... Ang saya naman panoorin ni Tio at ng mga manikang maglaro ng pigo. Mukhang may importanteng aral na natutunan si Tio. Ano naman kayang susunod na misyon? Mukhang tungkol naman ito sa isang istorya sa loob ng libro. Pakinggan natin si Tings! Maligayang pagdating sa bahay ni Tio. Familiar ka ba sa kwento ng bahay ko? Maraming naratibo ang tungkol sa bahay ko. Pero ang kwento natin ay tungkol sa isang village payo na laging sinasalita ng bagyo. Kaya dapat maghanap tayo ng paraan upang makagawa ng matibay na pundasyon para sa mga bahay dito. Kaya naman, tayo ay bubuo ng isang bahay gamit ang mga building blocks. Building blocks. Nakadepende sa diskarte kung paano ito bubuin. Limitado lamang ang oras sa pagbuo nito. Dahil kapag natapos ang oras na binigay, may isang bagyo na maaaring sumira sa inyo buong bahay. Kaya naman, Theo, dapat ito ay pinag-isipan, pinagtulungan, at dapat hindi susukuan. Naintindihan mo ba, Tio? Handa ka naming tulungan nila Things at Zori kung nais mo lang naman. Di ko na po kailangan ng tulong. Kaya na ni Tio yan. Theo, kaya mo nga mag-isa. Pero mas kaya natin pag magkasama. Kaya sigurado ka na ba din sa desisyon mo? Opo. Magaling po kaya ako mag-building blocks. Okay. Pero kapag kailangan mo ng tulong, Tia, nandito lang kami para sa'yo, ah! Magsisimula ang orasan kapag binahawakan ka ng building blocks. Pumul ka ng isa dyan kapag handa ka na, Tia. Kaya mo yan, Tia! Titiwala kami sa kakayahan mo, Tio. Sigurado ko ba kung ano kailangan ng tulong? Opo, kaya ko na po. Marami pa kasi sila, Tia. Yun na lang. Tia, may nakakatuwa ko. Saglit lang po. Ariyan ang bagyo. Tignan natin ang bintana ka. Lalabas, Tio. Inaaway tayo. Wala na sila. Uulitin ko. Sigurado ko hindi mo na kailangan ng tulong. Oo nga, Tia. Mukhang nahihirapan ka na. Bagyo lang yan. Si Tio ako. Tio, marami pa dito. Unahin mo muna to. Maganda
Makinig ka naman, Tio. Sabi namin sa'yo, tutulungan ka namin eh. Hindi ka na naman nakikinig. Kaya kasi naman hindi naman tayo natapos. Sinabi ko naman sa'yo na magpatulong ka. Hindi ka na naman nagsasabi. Kaya ko naman kasi yun eh. Saglit lang! Ayoko na! Ayoko na! Bakit kasi tinayo nila ng lakog to? Hala, tumakbo pa pala yung si Tio. Saan naman siya nagpunta? Naku, bilisan niyo mga manika, hanapin niyo si Tio. Asan na ba kasi si Tio? Ano ba kasi nangyari? Tinulungan naman natin siya. Things. Sorry. Balikan natin kung paano nyo kausapin si Tio kanina. Ano sa tingin nyo ang mali? Naku! Mukhang ayaw na talaga magpatulong ni Tio. Hindi, sorry. Mali tayo ng parang kung paano siya tulungan kausapin kanina. Tama ko ba, Mangko? Tama, Things. Hindi lang pala sapat na sabihin sa isang bata na kaya mong isang bagay. O na tama ang ginawa nila. Minsan kailangan din natin sabihin na Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. naku, Mangko! Kailangan po natin kausapin si Tio at humingi ng patawad. Kailangan po natin maituwid ito sa kanya. Kahit hindi sinasadya, nasaktan pa rin natin siya. Tama ka, sorry. Kahit ano bang hinihintay nyo? Hanapin na natin bilis, Tio. Tio? Nasaan ka na? Pagpasensyahan mo na ang ginawa ko kanina. Gusto lang naman namin na tulungan ka. Tio, magpakita ka na. Alam namin kung saan kami nagkamali at gusto sana namin humingi sa'yo ng tawad. Tio. Tio. Tio, maaari ka na bang lumabas dyan? Dahan-dahan lang. Hindi naman po galit sa inyo si Tio eh. Malungkot lang po ako kasi natalo ako. Sinira po ng bagyo yung mga pinaghirapan ko. Buti nga po kayo eh. Kahit pa paano, tinutulungan niyo pa po ako. Nasanay po kasi ako hindi humingi ng tulong sa iba. Naalala ko po sila mama at papa. Kahit anong gawin ni Tio, hindi siya pinapansin o kaya hindi pinapakinggan. Mahal po ba nila si Tio? Tio, huwag mong isipin yan. Mahal na mahal ka ng mama at papa mo. Naiintindihan ko, Tio, kung saan ka nanggagaling.
mahirap nga naman na hindi mo palaging ramdam ang pagmamahal sa iyo ng iyong mga magulang. Pero Theo, nakausap mo na ba sila tungkol dyan sa nararamdaman mo? Bakit hindi tayo dyan mag-umpisa? Sabihin mo sa kanilang lahat ng nararamdaman mo. Sigurado naman akong maiintindihan ito ng mga magulang mo. Paano niyo po nasabing maiintindihan po nila? Paano po kung hindi? Wala nga po silang oras para kausapin ako eh. Theo? Ano po ito? Mas mabuting ikaw ang magbukas. Yung libro na puno ng mga larawan ang nagpapakita kung gaano ka kamahal ang mga magulang mo. Simula nang dumating ka sa kanila, hanggang ngayon, iniipon nila ang masasaya ninyong nakaraan. Paniguradong papakinggan ka nila dahil mahal na mahal ka nila. Iyan ang isa sa mga pruweba mo, Theo. Talaga po? Makikinig po sila? Oo naman. Kung ganun, madami po akong gustong sabihin at ikwento sa kanila. Sana matuwa po sila. At dahil dyan, tingin namin ay handa ka na para sa huling misyon upang maisaayos ang kwarto na ito at makita mo muli ang mga magulang mo. Ano po yun? Kinakailangan mong sabihin ang lahat ng nararamdaman mo sa iyong mga magulang dahil sila ang tunay na makikinig at makakaintindi sa iyo. Theo, nakita namin kung paano ka nagbago sa puso, isip, At kaluluwa, handa ka na bang bumalik sa inyo, Theo? Handa na po. makapangyarihang tinig ng mahika. Sa bawat yugto, puno ng aral at huwaga. Ito ay yung dadalhin sa tunay mong mundo. Isang karanasang mahigit pa sa ginto. Mula sa puso, isip at kaluluwa. Paalam, Theo, at ikaw'y makakabalik na. Bakit po ganun lang po? Tama naman ang ginawa natin ah. Nagawa na rin naman natin ito dati pa. Pero bakit po ngayon? Hindi maaari ito. Subukan muli natin. Makapangyarihang tinig ng mahika. Sa bawat yugto, puno ng aral at hiwaga. Ito ay yung dadalhin sa tunay mong mundo. Isang karanasang mahigit pa sa ginto. Mula sa puso, isip at kaluluwa. Paalam, Theo, at ika'y makakabalik na. Ampo, ano na po gagawin natin? Kahit ako ay hindi sigurado kung ano pang kulang kay Theo. Maaari kayang nagka-problema sa mahika. Baka po hindi pa po talaga handang umuwi si Tio. Ayos lang po. Huwag niyo na din pong subukan. Mukhang napapagod na din po kasi kayo eh. Siguro may pagkukulang pa po si Tio kaya hindi pa po siya makakauwi, hindi po ba? Ayos lang po. Mukhang makakapaghintay pa naman po sila Mama at Papa. Total, pag nasa bahay ako, si Mama palaging may kausap. Si Papa naman palaging wala. Buti nga po dito kahit papano may nakakausap at nakakalaro po ako eh. Salamat po ah. Thanks. Sorry. Wag po. Laro pa po tayo.
na ang oras na hinihintay natin, Tio. Mukhang handa ka na. Handa? Handa saan? Anong nangyayari? Makapangyarihang tinig ng mahiga. Sa bawat yugto, puno ng aral at hiwaga. Ito ay iyong dadalhin sa tunay mong mundo. Isang karadasang higit pa sa bito. Mula sa puso, isip at kaluluwa. Paalam, Tio, at ika'y makakabalik na. Mag-iingat ka, Tio! Paalam, Tio! Sa muling pagkikita, Tio! Yes! Nakauwi na si Tio sa kanila! Ha? Ano po yun? Isang katunayang nagtagumpay tayo sa misyon. Ano po nangyayari? Nanunumbalik ng braso mo, Sori. Thanks mo po! Ano po nangyayari sa akin? Uminahon ka lang. May braso na ako! May braso na ako! Ayan, maayos ka na. Yan ang tunay na mahiga. Ayan, maayos ka na. Napakaganda mo na ulit. Pero teka lang ha, kakausapin ko muna si Tio. At naging matagumpay ang mga manika. Nakauwi at nakabalik na si Tio sa kanyang tunay na mundo. Tio, anak? Pwede bang kausapin ka ni Mama? Tio, papasok na si Mama ha? Tio, anak? Pagpasensyahan mo na si Mama, ha? Hindi ko naman... Tio? Tio? Ay! Ay! Nakauwi na ako. May problema ba? Si Tio nawawala. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Basta pagpasok ko dito, wala na siya. May nangyari na naman ba? Nagawa na naman ba si Tio? May natapon o may nasira? Napagalitan ko. Nasigawan ko. Sa sobrang busy ko sa trabaho, hindi ko na namalayan na nabuksan niya na yung mga regalo. Hindi niya nagustuhan kaya biglaan na lang siyang umiyak. Sabi niya, hindi na naman daw tayo nakikinig. Tapos ayan,
sobrang focus sa trabaho. Stress dahil may problema kanina sa office. Nadala ko at sa kanya ko nabuhos. Malihan eh. Wala na ako na ibibigay na oras sa kanya. Sa anak natin. Tapos ngayon, nasa na siya? Tio? Dapat hindi mo Tio! sinagawan. Bata yun. Di ko naman sinasadya! Sinadya man o hindi mali yun, Han. Nadala lang ako, Han! Parang wala, anak. Bawang bata. Ito nga dito pa, hindi ka na dyan. Ayun. Naalala mo to nung birthday niya? Nilagay niya yung cake sa mukha niya. Kulit-kulit talaga. Kahit naman ako, Han. May mali rin ako eh. Hindi ko na nakukumusta si Tio. Madalas, umuwi ako tulog na siya. Walang oras para samahan sa paggawa ng mga bagay na gusto niya. Hindi ko na nga siya mahatid sundo sa schoolhan eh. Han, hindi nahayaan natin si Tio ng ganito. Alam ko, Han. Marami ako o tayong pagkukulang bilang isang magulang sa isang batang kagaya ni Tio. Namimiss ko na ang mga kwentuhan, kulitan at tawanan kasama ang anak ko. Paniguradong miss na rin yun ni Tio. Hayaan mo, anak. Mas maraming oras si mama sa'yo. Natapos ko na lahat ng trabaho. Mga kawan, kakayanin ko para sa inyong dalawa. Oo nga pala, dala pala ako pang Noche Buena. Anong oras na rin ako? Bakit? Sige, tara. Ano ba nilagay yan? Paniguradong magugustuhan ka ni Tio. Wala ko ilagay. Kahit siya mo lalagay. Sige. Maganda mo. Mama. Papa. Halika, anak. Wow! Mga regalo! Hindi ko na po bubuksan. Ba't parang malungkot ang anak ko? Mama, Papa, sorry po kung nagalit si Tio kanina at kaya nasira ko po yung mga gift niya sa akin. Di naman po kasi yun yung mga winish ko na gift eh. Feeling ko po tuloy parang di niya na po ako pinapakinggan. Tsaka kanina, gusto ko lang din naman po ipakita yung ginawa ko na bahay na parang spaceship. Wala na po ba kayong oras para kay Tio? Hindi niyo na po ba love si Tio? Tio, anak. Wala kang kasalanan. Alam ni Mama at Papa ang dahilan. Pasensya na kanina, anak ha. Hindi naman sinasadya ni Mama na siguro ka. At hindi ko dapat ginawa yun.
Siyempre, love na love ka rin ni Papa. Susuri rin si Papa kasi hindi na kita nabibigay ng oras kasi palagi ako nasa trabaho. Ito na lang anak. Pangako. Mag-e-effort talaga kami ng mama mo para mas mabigyan ka pa ng oras anak. Oo nga pala. Pwede ba makita yung spaceship mo? Sige po. Kaya pa gusto ko kita sa akin. Ayos ah. Oo. Wow! Ang galing naman ng tiyo namin. Napaka-creative. Manang-mana sa nanay. Nung po alam mo talaga. Ano ginawa yun? Tiyo anak. Pwede ko na pong buksan? Oo naman. Wow! Thanks! Sorry! Ma'am po! Thank you po, Papa! Thank you, Mama! Love na po nito yung mga gift niyo sa akin. Pero Tiyo, Sino to? Tiyo, hindi lang yan ang regalo namin para sa'yo. Ano po ito? Ayan. Siya lang naman ang magiging little sister mo, Tiyo. Magiging kuya ka na. Talaga po? Magiging kuya na si Tio? Mga anak natin. May papangako ba tiyo na magiging mabuting kuya ka sa kapatid mo? Opo! Pangako! Sa tahimik na gabi ng Pasko, ang mga pusong minsang nalulung. Salita na hindi sa pero Ay nang mga luhang nagigaya sa puso sa tinig mo, lahalan mo. Pagmamahal, sinagama ko na di man perfecto ang bawat araw, pag-ibig pa rin ang ilaw. Maghahawak kamay sa pangako ng buhay, sama-sama mula ngayon hanggang sa bukas ng Pasko. Mama, laro po tayo ng station ko. Sama-sama mula ngayon hanggang sa bukas ng Pasko. Yehey! Napagtagumpayan nila Tings, Sorry at Mang Po ang kanilang misyon na turuan magkaroon ng mabuting puso, makulay na kaisipan at busilak na kaluluwa ang batang si Tio. Samantala, ang mga magulang naman ni Tio ay may natutunan din sa saloobin ng kanilang anak. Kayo, anong natutunan ninyo sa
mahikang hatid ng mga manika. Huwag kalimutang buksan ng mga mata, makinig, at damhin ang hiwaga ng mahika. Maligayang Pasko! Excited na akong makasama at makita ang pamilya ko. See you, Kuya! Ang mga nagsipagganap. Mga ansam, Realin Validares, Danjeline Hernandez, Kurt Abad, John Chanel Barbacena, Angelo Fernandez, Natalie Lorraine Laurel, muli ang mga ansam. Ang mga aktor. Valerie Kaina Malsit bilang narrator. Dane Talino bilang Reyna ng Bagyo. Angel Sarmiento III bilang tatay. Rosel Ebasan bilang nanay. Erika Duldulao bilang Tings. Samantha Villanueva bilang Sorry. Andre David de Guzman bilang Mangpo. Christian Carabanya bilang Tio. Muli ang mga aktor. Go ka na. Ang mga tao sa likod ng produksyon, publicity team, layout artist, Janina Bianca Vim Ortiz. Content writer, Janina Bianca V. Ortiz, Ivan J. Asuril. Production design team, costume mistress, Janina Bianca Ortiz, Mark Edward Mayakyak. Set team, Realin Valderes, Kurt Abad, Daniel Hernandez, Borge, and John Chanel Barbacena. Assistant Production Designer, Mark Edward Mayakyak. Props Master, Christine Joy Ariola. Technical Team, Assistant Technical Director, Natalie Rain Laurel. Sound Designer, Ivan J. Azurin. Stage Management, Assistant Stage Manager, Valerie Kaina Malsit. Music Team, Instrumentalist,
Bakiran. Isaac Masinas. Ian Josh Montilegre. Luis Miguel Terago. Core Team, Production Designer Christine Joy Ariola. Technical Director and Playwright Janina Bianca V. Ortiz. Production Manager Francine Cake Tibar. Musical Director and Stage Manager Ivan J. Azurin. Choreographer and Director Mark Edward Mayakyak. Mula sa Boten Eye Production, ang Dulang Mahika. Hello. Mic test. First of all, everyone, nagpapasalamat po kami. Maraming salamat po sa pagdalo. Kahit sobrang aga, ay binigyan niyo pa rin po kami ng oras para makita at matuklasan ang kwento at ang piyesa ng Mahika. Unang-una sa lahat is masaya po kaming lahat na nandito po kayo at nakita niyo po ang dugot, pawis na binigay po namin para mapalabas ang piyesang Mahika. Nagpapasalamat po kami sa aming mga pamilya, kaibigan at mahal naming mga guro na patuloy gumagabay at sumusuporta po sa amin, lalo-lalo na po sa ganitong sining. Maraming salamat din po sa mga naging haligi ng ating entablado. Ang aming mga guro, sponsor, staff, ansam, at lalo-lalo na po ang ating mga actors at ang aking core team. Dahil sa inyo ay naging buo, matibay at matatag ang bawat sulok ng produksyong ito. Maraming rin pong salamat sa mga pamilya ng mga batang ito dahil sa kanilang mga talentong taglay ng bawat isa, dedikasyon at pagmamahal sa sining. Naway, ang Mahika ay nagsilbing liwanag, paalala sa atin sa pagiging mapakumbaba, mabuti at maging sentro ang pagmamahalan sa kahit anong aspeto. Muli, kami po ang Boten Eye Theater at ito ang piyesa ng Mahika na nagsasabi, buksan ang mga mata, makinig at damhin ang hiwaga ng Mahika. Maraming salamat po! Mula sa Boten Eye Production, ang Dulang Mahika.